So hello mga kulichap, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so pasensya na po kayo at medyo natagalan tayong makapag-vlog at makagawa ng video, no? So sa kadahilanan pong mayroon kaming pinagdadaanan ngayon sa pamilya na naman na pagsubok. Sana po ay isama nyo kami sa inyong panalangin na malampasan namin itong pagsubok namin sa buhay na dinadanas. And also, ayun nga po, medyo marami-rami po tayong ginagawa kaya hindi po tayo nakakapag-vlog. And then wala na po rin akong mai-topic sa inyo kasi unang-una po yung oras ay alanganin. Pangalawa po, wala na po akong maipagawa dun sa sasakyan natin. At pangatlo po ay mabibigat na po yung mga upgrades na gagawin natin sa susunod, yung pinaplano natin na mga i-video natin. So sana po kahit po ganon ay nandyan pa rin po kayo. Sana po ay abangan nyo pa rin yung mga susunod natin mga videos. Yun. At sana po suportahan nyo na rin po yung ating mga short videos, no, regarding dun sa anak ko. Dahil nga po wala na tayong ma-vlog, no? Kahit pa paano man po ay malaking tulong po sa ating channel yung mga views ninyo kahit pa paano. Alright, so nakita po natin dun sa intro natin na sobrang usok po nung ating sasakyan, ano? Ayan po ay na-experience ko after ko po magpa-calibrate noon. So kung matatandaan nyo, meron akong tinapik na calibration. Ito po kasi yung na-experience ko. So habang kinakalikot ko po kasi yung laptop ko, nakita ko yung mga videos ko po pala, nandito yung videos na regarding dun sa aking pagpapakalibrate, ano. Yung video po na ito, ayan, makikita nyo po na ang lakas po ng usok, ano. So kung iisipin po natin, pag nakita po natin na ganyan, lalong-lalo na sa ibang sasakyan, ay for overhaul na po yung ating sasakyan, ano. Pero in this case, siya po ay bagong calibrate. So ganyan po ang nangyari at dun po sa tunog ng injection pump, dito po ay narinig natin na napaka-grinding po nung ating injection pump, ano. Napakalakas ng tunog, parang tunog truck na po talaga, in which hindi po ganyan yung ang tunog ng aking injection pump before po ako magpa-calibrate. Ang nangyari po kasi niyan is, ayun nga po, mamatay-matayan po yung aking sasakyan pag nakatarik tayo, and then hindi naman po nawawala yung batak niya. Yun nga lang po, merong mga usok-usok na kaunti. And then, yun nga po yung pinaka main problem ko is pag nakatarik po ako, halos mamatay yung makina, bumababa yung RPM, no? Kaya po nakapagbigay tayo ng mga insights regarding dun sa kung kailan i-calibrate yung ating injection pump, dahil po yun ay personal nating na ranasan. So, ang nangyari po niyan, dinala po natin sa calibration center. So, after half day po, napakabilis po nilang kumilos. So, no, half day, natapos na po yung calibration. Yun nga lang po ang nangyari, eto, napakalakas ng tunog. Ito po yung una ko napansin. Yan. Grinding po yung effect ng ating injection pump, ano. At wala naman po siyang usok nung una at malakas din naman pong humatak. Kaya lang po, pansin ko, talagang ibang-iba yung tunog ng ating injection pump dyan after na magawa. At ayan po, cold start po yan, no. So napansin natin may usok ng kaunti sa cold start. So akala ko nung una ay okay lang yung usok niya sa cold start, pero eventually habang ginagamit natin yung sasakyan, ayun, nag-usok na siya tulad nung nasa unang video natin. Medyo kumakapal yung usok. Ano yung silindidor? So ang ginawa po natin ay binalik natin sa calibration center, pina-adjust natin para mawala yung grinding effect nung injection pump, para mawala yung tunog track.
So ang problema lang po ay humina yung hatak, halos hindi na po talaga makausad. Nawala nga po yung usok, pero hindi po makausad yung ating sasakyan, wala po yung hatak. Hindi ko na po babanggitin yung shop kung saan po tayo nagpagawa, pero ang location po niya ay dyan po sa may Dasmariñas, sa Letran Dasmariñas. Yan, kung mapapansin niyo po, ang lakas ng tunog, tapos may usok. Yan po. So, ang shop po ay located sa Letran Dasmariñas. Hindi po ako naninira dahil ito po ay na-experience ko talaga. Para lang po maging aware kayo at kung kayo naman po ay may mapapagawang iba, wag na po kayong pumunta doon dahil na-experience ko po talaga ito. Sa may restaurant po siya, After po ng restaurant at bago dumating ang Mitsubishi. So, yan po ang shop na pinagpagawa natin. At nakailang balik po tayo doon, pero hindi po nila naaayos yung problema. So, eventually nalaman ko na wala po pala sa tamang timing yung ating injection pump. Kaya, pag in-adjust nila na walang usok, grinding effect, in-advance nila masyado yung ating injection pump. Yun, malakas ang hatak, walang usok, pero grinding. Pero pag naman po nawala yung usok, tapos nawala yung grinding effect, yung tunog track, pero wala naman pong hatak. Ang ginawa po natin, nagpunta tayo sa isang calibration center in recommendation ng aking kumpare. Diyan din po sa Letran, Ang location po ng shop ay sa may Hyundai Dasma. Ayan, makalampas lang po ng Hyundai Dasma at bago po dumating ang overpass ng Golden. So, ang pangalan po ng shop ay Medar Calibration Center. Maliit lang po siyang shop. At ang gumawa po ay si Kuya Nonoy. Ayan, shoutout po kay Kuya Nonoy. Nangyari po niyan, siya po yung gumawa. Personal po siya ang gumawa. Maghapon pong ginawa yung ating sasakyan. So, kung doon sa kabila, half day pa lang, tapos na. Dito, talagang masinsin ang pagkakagawa nila. At ayun nga po, sabi po doon sa kabilang shop, may pinaltan pa po kung mga iba't ibang pyesa na umabot po ng 8,000. Umabot po ng 8,000 yung aking parts and labor dun sa kabilang shop, Na pagdating ko po dito sa Medar Calibration Center, pinakita po sa akin yung pyesa at sinabi po na wala pong napalitang pyesa dun sa aking injection pump. So, ganun po sila kaloko dun sa shop nila, Kunyari, may papakitang pyesa sa inyo at sasabihin, kunyari, pinalitan. So, ito pong time na to ay hindi pa po ako nagbablog at saka hindi pa po ako masyadong marunong sa sasakyan natin, Kaya, ayun, medyo naloko tayo. Kaya ito pong video na to, ginagawa natin in awareness po dun sa iba at para maiwasan na rin po na kayo ay maloko. So, nangyari po, binuksan yung injection pump dun sa Medar Calibration Center at pinakita po sa akin na yung mga parts na nandoon ay yung original parts pa rin. Wala silang pinalitan na bago o kahit ano. So, after po na mapakalibrate natin, ito po yung naging effect ng ating injection pump. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ang tunog po niya ay mas pino. Ano yan? Mas pino at mas maganda na po ang tunog niya. Maganda na po yung tunog niya. Pino, tahimik yung makina natin dito sa Medar Calibration Center after ng calibration. Tapos, ito po, cold start. Ayan nga guys, cold start at pinatapakan natin dun sa ating misis yung ating silinyador up to 4,000 RPM. At dito po ay kung dun sa unang video natin, cold start siya, may usok-usok na kaunti. No, at pag tinapakan natin ang silinyador ay lumalabas yung puting usok. Dito, ayan, mapapansin nyo dito. Mapapansin nyo dito na kahit malakas yung tapak niya, cold start, mataas yung RPM, wala tayong kausok-usok na nakitang lumabas. Silinyador. Silinyador. Okay. Okay na. Another angle po. Ayan. Ayan.
Sige. Ito po ay after na natin na mapakalibrate yung ating injection pump. Ano. Ayun po guys ang nangyari dun sa ating sasakyan. Ano. At sana po ay kahit papaano mini-ambag ako sa inyong mga insights or ideas kung paano natin malalaman kung tama ba ang pagkakalibrate sa ating injection pump. At nagkaroon din po tayo ng idea na wag natin basta-basta papagalaw yung ating injection pump, lalong-lalo na doon sa hindi tayo sigurado na marunong at kabisado ang ating sasakyan. Kasi sa halip po na maayos at maging maganda ang takbo ng ating sasakyan ay baka po magkaroon pa tayo ng further problem. At ayun nga po, isa pa ay doon tayo sa pinagkakatiwalaan nating shop magpagawa para hindi po tayo maloko, lalong-lalo na po kung wala po tayong alam dun sa mga parts. Again, dun po sa mga magpapagawa, nire-recommend ko po na sa Medar Calibration Center po tayo magpagawa. Isa sa mga shop na ating pinagkakatiwalaan pagdating po sa pagkakalibrate ng ating injection pump. Ayan. So maayos naman po silang kausap. Medyo maliit nga lang po yung kanilang shop pero wala pong monkey business doon sa shop na yon na ako po ang nagpapatunay at personal ko pong na-experience nga po na yun po ang nangyari sa ating sasakyan. At makikita nyo naman po yung result sa paggawa nila. Dalawang magkaibang video po yan, dalawang magkaibang shop, pero makikita nyo po yung difference nilang dalawa sa paggawa. Ang nagastos ko nga po pala nung time na yon ay 4.5 lang po dun sa Medar Calibration Center. 4.5 po ang paggawa natin sa kanila. No? Wala pong pinalitang pyesa, labor lang po ang ating binayaran na 4.5. At ayun, hanggang ngayon po ay maayos na maayos pa po yung ating sasakyan. Hindi pa po tayo ulit nagpapakalibrate since 2018. Ayan po. Doon po sa isa, ang binayaran ko nga po doon ay 8,000, no? Parts and labor. Pinaltan po, may pinaltan pong shafting, may pinaltan pong nozzle, may pinaltan po na mga parts, no? Hindi ko na nga lang po makita yung mga parts kasi tinapon ko na. Pero yung po mga parts na yon, ang sabi nga po dito sa Medar Calibration Center ay hindi po part ng injection pump ng Isuzu Crosswind. Ibang injection pump ang may parts na ganun. Ayan. At gaya po na sabi ko, hindi po pinaltan. Wala pong pinaltan dun sa ating injection pump. Alright, so I hope po guys ay may naiambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. Ayan, at sana po guys ay again, kung hindi man po ako makapag-vlog, pasensya na po tayo, pasensya na po kayo. Sisikapin ko po na kahit papaano ay makapagsingit-singit tayo ng mga videos natin kahit papaano. Pag may oras po ako talagang magbablog naman po ako. Sana po ulit ay suportahan nyo po yung mga videos natin kahit po tungkol dun sa dito sa nangyayari sa aming bahay, sa aking anak, yung mga shorts video ko. Sana po kahit papaano ay panoorin nyo pa rin. Alright, so sana po ay may niabag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na lang po tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson's Pag Sugiron, Gelson's Vlog, and Gelson's D-Store.